Magandang araw po sa inyo. At ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pastor. Ano po? Ito po ay i-devotion ko na kasi sayang. Ito po ay gagamitin ko sa preaching sa ibang church, no? Pastor's appreciation. Total, ang ating Panginoong Hesus po ay ang dakilang pastor. Ano po? Ang shepherd ng ating pong kaluluwa. Ang Jeremiah 3:15 po ay ating babasahin. Ang sabi po rito, "And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding." Alam niyo po, sa time po na ito ng Biblia, ay hindi po biro, no? Dahil ang Israel ay nasa panahon ng sila po ay um, hindi po maayos ang relasyon sa Diyos. Kanila pong sinusunod ay hindi po ang Panginoon, sila po ay morally at kahit yung kanila pong mga leaders ay corrupt, no? Magulo sa panahong ito sa Biblia. At napipinto po sila na kubkubi ng iba pong bansa, no? Dahil sa parusa ng Diyos. At marami na silang naranasan, no, na katulad po niyan. Kaya ang sabi ng Panginoon, okay, sige, bukod sa anumang bagay, bibigyan ko kayo ng mga pastor. No? Ito po ay tinutukoy po ay maaring prophet o kahit yung mga leaders of their time ay considered po as the shepherd of the people. Ganun pa man, sa panahon pong ito ay binigyan tayo ng mga pastor, ano po, at para mga siwa sa mga eklesiya o churches. At tayo rin po ay may dakilang pastor ay ang Panginoong Hesus. Okay, gusto ko po kayong bigyan ng konting background para maintindihan niyo po ano po ba ang role at ano po ang pagpapasalamat natin sa Diyos dahil meron tayong church at meron pong nagtuturo sa atin. Ano po? Sabi po ng Jeremiah 3:15, "And I will give you." No, maraming nagse-celebrate ngayon ng Pastor's Appreciation. Bakit po? Kasi ang Diyos po ay nagkaloob ng gantong tao, no? Para tumulong, ano, tumawag siya para sa atin po ay tumulong, no po. That shall feed, sabi po ng Bible, pipid po tayo, pakakainin tayo ng mga spiritual na mga bagay. Ano po? So sa history po, napakahalaga po niyang sinasabi natin na sa panahon ng kaguluhan ay may mga tao pa rin na magtuturo sa kanila kung ano po yung kalooban ng Diyos. Ano po ang kahalagahan po noon? Babalik po sila sa original na gustuhin ng Diyos sa kanilang buhay, mag-impluensya sa kanilang buhay. At ang linaw po ng Matthew chapter 9 verse 36 to 37, nang sinabi po roon na sila ay parang tupang nagkalat at parang pastor, no? Parang walang mga pastol na nangangasiwa. Kaya ang sabi ng Panginoon, "Pray therefore the Lord of the harvest, that He would send forth laborers." Ano po? Sinabi pa niya doon. So napakaliwanag po na ang mga tao kailangan po na mag-guide. Ano po? So, the character and the teaching of a pastor. Number one is the character. Dito po, mula sa puso. Ibig sabihin, dapat kaparehas ng ugali ng Panginoon. Ano po? At kailangan turuan at turuan para hindi po maligaw ang mga tao. No? Kaya ano ba ang mga duties ng pastor? No? To feed the church with wisdom and understanding. Ano po? Sa tuwing tayo naguguluhan o kaya naman ay kailangan natin ng kalakasan, sila po ay dapat nariyan. Ano po? Ano po yon? Spiritual wisdom, experience, skill, and state. Sa alagayan po natin yun, kailangan po natin halimbawa sa mga kasanayan at mga experience sa buhay. Ano po? Yung application ng salita ng Diyos. Sino po magpapakita nan? Ang mga pastor. Ano po? Kahit po yung zeal o yung alab sa gawain at sa kaluluwa, dapat po mga pastor ay magiging halimbawa. Ano po ang tungkulin pa ng pastor? Manalangin. Ano po? Dalhin sa Diyos ang mga tao sa panalangin. Ano pa ho? Preserve truth and doctrine. Sila po ang tigapagpreserba ng katotohanan. Ano po? Okay. At dahil sila ngay mula sa puso ng Diyos, ay dapat iingatan nila na ang mga tao po ay wag mawala ang tiwala sa Panginoon. Kaya dapat ang isang pastor ay tunay na tinawag,
may pagpapatuloy hanggang sa huli. Ano po? Ipapakilala niya yung buhay na nasa Panginoon. Kaya ngayon, ano man naman ang duties ng mga member o duties po ng isang sumasamba sa isang local church at kabilang nito. To feed the church with wisdom and understanding, ang mga pastor, tayo naman po ay dapat mag-absorb at lumago. Mag-absorb at lumago. Ano po, napakalungkot po kung ang mga hinaalagaan mo kahit sa halaman ay hindi na lumalago dahil hindi nag-absorb. O, ganun din po sa mga tao. Ano pong i-absorb? Spiritual wisdom, experience, skill, ayon po sa ating kalalagayan. Ano po? Experience, no? Letter E po yan, hindi experience. Okay? Zeal for God's glory in the souls of men. Pray. Kung tayo ay pinagpe-pray, dapat din natin silang ipanalangin. Preserve truth and doctrine, kaya dapat proclaim truth and doctrine, katuwang tayo na magproklama ng katotohanan. No? At dapat maging tao tayo, maging membro tayo mula sa puso ng Diyos. Ano po? Sa ating pagkatawag, sa pagpapatuloy, hanggang sa huli. Kaya yan po ang kahalagahan ng membro at ng pastor. Nawa po sa araw na ito ay meron po kong na-share sa inyo na magpapatibay po at magdadagdag sa ating kaalaman sa salita ng Diyos. Maraming salamat po.